Sige po, pakitawag ng ay ano pong sinabi niyo? Napatitig ako sa kanya, sa mukha niya at sa kain na iniabot sa kanya ng lalaking nakasuit mula sa kanyang likuran. At habang hinahagip ko kung saan ko siya nakita dahil parang pamilyar kahit ang pagkakaupo niya sa bangko. Parang hangin na dumating si Sandro at nagmano sa matanda. Naku lolo, ginulat niyo ba ang asawa ko? Kumusta ka na, Tarzan? Extended ang bakasyon namin sa resort at matapos ko magpalit ng damit, alam ko na agad na haharapin namin ngayon ang lolo ni Sandro na nagpalit na rin ng suit mula sa uniform na pang-empleyado ng resort. Nasa dulo kami ng maraming mesa. Pinakakanto kung saan sariwang hangin mula sa dagat ang pumapasok mula sa metal railing ng mga bubog ang panas. Sariwang mga tulips ang palamuti sa paligid. Formal ang table setting. May lining ng gold ang bawat piraso ng dining plates and saucers. At nakakahilong dami ng spoon and fork ng iba't ibang sizes at may diner knife pa. Parang hindi ako matutunawan dahil hindi ko alam kung alin sa mga kubyertos ang dapat kong hawakan. Ang mga ganitong sandali, nagpapakaba ng dibdib ko dahil iba ito sa aking mundo. Anong nagustuhan mo sa apo ko? Parang dart ang tanong nandon. Bullseye sa puso ko. Gayong hindi na nga ako makahinga sa kinauupuan ko. Ang daming paru-paro sa sikmura ko, pero nagwawala. Parang may dilubyo. Ang puso ko tumatalon na sa lalamunan ko. Huminto ang tinidor ko sa steak at dumulas ang stainless knife na ginagamit kong panghiwa. Tumalsik ang piraso ng karne kay Lolo na nasa tapat ko at tumama sa korbata niya. Puting-puti pa naman ang suit niya at blue ang korbata at dinamihan ko agad sa aming paghaharap. Huminto ang mundo ko, napatitig ako sa kanyang mga mata na halatang marami ng alam at nakitang mga magaganda at pangit na mga bagay sa mundo. Matalino ang kislap niyon. Pinag-aralan kahit ang paghinga ko. Gwapo siya sa personal kesa sa litrato, kaya hindi ko agad nakilala. Pero mas nakakatakot ng harapan at ganito pa kalapit. Mahigit 1 metro lang ang pagitan namin sa dining table na gawa sa Nara. Ang ngiti niya, halatang kasing ilap ng tiwala niya sa mga tao. Lagot. Po, pinagpag ng matanda ang piraso ng karne na tumama sa kanya. Sa akin nakatutok ang atensyon. Tinatanong kita, anong nagustuhan mo sa tinamaan ng lintik na batang yan? Huminga ako sa ilong, half a second at nabitin na sa baga kung iba pa. Bakit po? Kailangan bang may dahilan? Humalakak na naman siya. Yun ang tawa na parang pag-aari niyang buong bayan. Kaya napakurap na lang ako. Diyos ko, ano bang klase ng lahi ang pagmamanahan ng magiging anak ko? Lo, huwag niyo naman siyang takutin. Si Sandro kinuha ang kutsilyo sa kamay ko. Ganon din ang pinggan ko. At ang ibinigay sa akin ay ang pinggan niya na nakahiwa na ang karne. Mula sa kamay ko kinuha ang hawak kong tinidor. Itinusok sa piraso ng steak at mainit na inilagay uli sa daliri ko. Mahina po ang puso niya, baka atakihin sa inyo. Alalang-alala sa akin ng asawa ko. Hinahagod na ako sa likod na parang mamamatay na ako kung magtatagal pa ako sa harap ng lolo niya. Don Hugo smacked his lips, umiiling. Masaya ang buntong hininga na pinakawalan. Tumutuwid sa pagkakaupo. Mukhang nagkamali ako. Ang sabi ko, hangal lang ang babaeng papatol sa'yo. Pero heto't binigyan ka ng Diyos ng mabuting kabiyak. Isang regalo na hindi minamana mula sa mga ninuno o kahit sa magulang. Nagpunas ito ng bibig. Gusto kong sa bahay niyo maghapunan sa ibang pagkakataon. Pero sa ngayon, narito ang mga kaibigan ko dahil nagpanggap akong patay na at gusto kong malaman kung sino sa kanilang mga pupunta. Lolo, huminto sa paghinga si Sandro. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Akala ko ba magaling na kayo? Ngumiti lang ito sa apo. Ayoko ng drama. Marami pang tao ang parating. Maghanda kayo. Pasensya na. Nang tahimik na kumain ang matanda, ganoon din kaming mag-asawa. Nakita namin kung paano biglang nagbagong paligid. Lahat ng mesa ay parang hinawi sa tabi. Nagkaroon ng malaking espasyo sa gitna. Pinasadahan ko ng tingin ng mga bisitang kasama namin sa gilid na hindi umaalis. At napansin ko sa sulyap nila na kahit gusto nilang lapitan ng Don, naghintay sila ng pagkakataon kung kailan ito matatapos kumain. Mataas na respeto na kahanga-hanga para sa mga taong binibilang ang patak ng oras gaya ng ginto. Walang tinag ang matanda sa kinauupuan at napansin kong sa sobrang tuwa niya, bumalik na ang ganda ng kanyang kulay sa harap ng aming biruan.
Napansin ko kung gaano kamahal ng lolo ni Sandro ang apo nito. Parang tinatandaan nito lahat ng kilos ng asawa ko. Hinahagod ng tingin ng kasuotan at halatang natutuwa sa mga pagbabago sa apo. Nang matapos kaming kumain, isa-isang lumapit ang mga kaibigan, kasosyo at kakilala ng Don. Nauwi sa biruan ang akala ng mga panauhin na malungkot na tagpo. At sa halip na pagluluksa, naging masayang reunion ito ng mga taong kilala sa mundo ng negosyo. Formal na ipinakilala ni Don Hugo sa business partners nito si Sandro at ako. May ilan na kumuha pa ng pictures at may ilang baguhang negosyante ang nag-aabot ng regalo nang malamang bagong kasal kami. Pero tinanggihan ni Sandro. Susi ng mamahaling kotse na nasa parking lot. Narito po kami dahil sa ibang dahilan. Pero iniimbita ko po kayo na maghapunan minsan sa aming bahay dito sa San Luis. Nagulat ang batang negosyante. Nasa mid-30s at may pilyong aura ng muka. Ang apo ng kilalang CEO ng matagumpay na conglomerate dito nakatira sa bayan ng San Luis? Sa pagkakaalam ko, ang mahalaga ay yung nakatira sa bahay at hindi yung lokasyon. Hindi ba, sir? Ganting biro ni Sandro. Napatango ang kaharap niyang lalaki. Totoo, apo ka nga ng Don. Humahangang sagot nito. Sumingit ang Don para ipakilala ang kausap ng asawa ko. Sandro, siya si Mr. Banadero, the current president of BP Motors. Kaibigan ko ang daddy niya noong nabubuhay pa. Paglalahad nito, bumaling sa negosyante. And Mr. President, ang misis ng apo ko, si Sunshine Herrera. Napangiti ako. I'm glad to meet you, sir. Natuwa ako na parang matagal na akong kilala ni Lolo. Sa gitna namin lahat, naglakad palapit ang isa pang may edad na negosyante. Sandro Legaspi, I've heard a lot about you. Isang middle-aged businessman sa makintab na suit. Nakipagkamay sa asawa ko matapos magbigay galang sa Don. But it seems it's not true. Everything I see in you now is the opposite of those. I see it in your grandfather's smile. High and proud. And I know he doesn't just give that to anyone unworthy. Yumuko si Sandro sa matandang negosyante. I'm afraid it's possible that some of those are true. I have a lot to learn. I need more allowance for my ignorance. Tinapik nandun ang balikat ng apo niya sa kasosyo na katingin. Sandro, meet my compadre, ang COO ng isa sa top 10 banking and transportation company sa bansa, si Don Protasio Ledesma. He's looking forward to working with you. Idinugtong nito, pilyo ang ngiti. Actually, ang isa niyang apong humahawak sa isang subsidiary ko sa halip na magtrabaho sa kanyang lolo. At halata naman ang dahilan, mas gwapo at mas matikas ako kaysa sa kanya. Tawanan, dahil pareho namang walang itulak kabigin sa kisigan dalawa. Matangkad rin ang kaibigan ng Don. Yumuko si Sandro kay Mr. Ledesma. It was my pleasure meeting you, sir. Kasabay ng paglalahad niya ng kamay. Marami pang lumapit sa amin. Bawat isang dumating ipinapakilala ng Don ng kanyang apo. Pero habang tumatagal napapansin kong nahihirapan ng Don na nakatayo sa harap ng mga bisita at nanginginig ang hawak na cane. Nilapitan ko si Trevor at pinakiusapan ko na mag-request ng ibang seating arrangements. Isang malaking Grand Chesterfield sofa ang inilabas ng mga staff at nag-request ako ng malambot na back cushion para sa kanyang likuran. Nakita kong parang ayaw ng Don pero binulungan ko siya. Lolo, kailangan yung alalayan ng backbone nyo. Ang magiging mga apo nyo, siguradong mga pilyo at malilikot na bata. Paano kayo sa kanila makikipaglaro? Humalakhak ang matanda. Ibinigay kay Trevor ang cane nito at naupo sa gitna ng malambot na sofa. Ikinalang ko ang malaking unan sa likuran nito at napansin namin mag-asawa kung gaano ito naging komportable sa bagong upuan. Nasiyahan, sobrang nasisiyahan. Mahusay. Tumango siya sa akin. Ayoko sanang ipakitang pasyente na ako pero dahil dito mukhang kakayanin ko kahit magandang makipagkumustahan. Salamat, iha. Ayun na naman ang titig nito na parang matagal na ako nitong kilala. Tumayo kaming mag-asawa malapit sa rolled arm ng upuan niya at nakipag kami sa mga nakikiramay. Salamat kanina. Hinalikan ako ni Sandro sa kamay. Sa totoo lang wala siyang pinakikinggan. Pero 2 beses mong binali ang sungay niya. Pakiramdam ko, pamamaalam ng ginagawa niya. Kaya takot na takot ako kanina pa. Alam ko, nakikita kong pag-aalala mo sa kanya. Isa sa mga bisitang nakilala ni Sandro.
Kapitbahay nila sa executive subdivision. Nasa early 60s at may maaliwalas na muka. Ang lolo mong nag-iisang nagtiwala sa akin, kaya napalago ko ang kumpanya ko. Natutuwa akong makilala ang gwapo niyang apo, Sandro Legaspi, tama? Tinanggap ni Sandro ang kamay niyon. Bahagyang yumuko. Yes, sir. And please send my best regards to Chino. He has been a good friend of mine during my first year in the construction business. Oh well, kung natatandaan mo pa ang pangalan niya, siguradong malapit nga kayong dalawa. Natuwa ito. Hindi niya nababanggit. Bumaling sa Don. Sa tingin ko, sir, iba talagang mga kabataan ngayon, masikreto. Hindi gaya natin. Nagkatawanan ng dalawang may edad. One of these days, iimbitahan ko po kayo sa isang family dinner. Sana mapaunlakan nyo. Si Sandro, komportable na sa pakikipagkaibigan. Totoong ngiting ibinibigay sa lahat. Tinapik ni Don Hugo ang ibabaw ng kamay ni Sandro. Isama mo sa country club ang mga asawa nyo. Sumulyap sa akin. Tsak na magiging mabuting magkakaibigan kayo ng kanyang manugang. Taga Quezon Province din si Charlene, hindi ba, Conrad? Tuloy ang kumustahan at biruan. Hindi rin natatapos ang pagdating ng mga bisita. Hindi pala biro ang magpatakbo ng isang malaking corporation na maraming hawak na industries at subsidiaries. Narinig kong hindi construction business ang nasa ilalim nandun. Real estate, steel and consultancy services. At ang pinatatakbo ni Sandro ay negosyo na minana niya sa kanyang mga magulang, ang Blue Magnet Construction. Naisip ko kung si Sandro lang ang hawak ng mga negosyong maiiwan ng lolo niya, kakayanin niya ba lahat ng responsibilidad? Gaano pa ba karami ang sinabihan niyo, lolo? Nag-aalala na si Sandro kahit parang hindi napapagod ang matanda. Ibang isinagot nito. Kapag namatay ako, anumang oras, tandaan yung mag-asawang mga taong ito. Sila ang totoong mga kaibigan na hindi pa kinabang lang ang habol sa inyo. Mga taong magmamalasakit sa inyo kung sakaling hindi kayo maging matagumpay sa dulo ng mga karera ninyo. At kinakailangan yung magsimula ulit sa wala. Silang mga taong kapareho ko ng prinsipyo at paniniwala sa paghawak ng negosyo. Alagaan niyo ang kaugnayan ko sa kanila. Lolo, naiiyak ako dahil ramdam kong mahal na mahal niya ang asawa ko. Bumulong ako sa kanya. Mas okay pong magpalakas kayo. Isasama ko kayo sa bukid. Magtatanim po tayo ng palay at maliligo tayo sa mga busay. Ano yung busay? Lumabi ako. Hindi ko po sasabihin. Kailangan nyo makita ng personal kung ano yon. Kaya kung pagod talaga kayo, magpahinga na kaagad kayo ngayon. Mauunawaan kayo ng mga kaibigan ninyo. Hindi sila magtatampo. Pwede po tayo magstay dito sa San Luis hanggat gusto nyo. Wala akong ibabayad sa mahal ng suite dito. Biro ng Don. Ibebenta ko pong 2 baka ko. Tumawa na naman ang matanda. Tumayo na nga ito't nagpaalam na magpapahinga sandali. Inutusan nito si Trevor na ayusin ang guest list ng mga nakiramay. Sumama kami mag-asawa sa private suite nito. Magkahawak kamay. Sandro's POV. Ilang linggo ko lang hindi nakita ang Don, pero parang ilang taon ang itinanda niya. Kasalanan ko to. Lahat ng pangit na nangyayari, kasalanan ko. Kumislot ang kamay niya, kaya pinahid ko agad ang luha ko. Nilingon ko si Sunshine sa sopa na mahimbing na natutulog. Matagal silang magkasama ng lolo ko kanina habang hinahanap ko ang mga bisita kasama si Trevor. Sa buong paligid, nagtulungan ng 2 security team para tiyaking ligtas ang buong lugar para sa aming lahat. Hindi ko pinapapasok ang napakaraming bulaklak mula sa mga dumating dahil sobra akong nashock at nasaktan. Pakiramdam ko handang-handa nang mamatay ang lolo ko nang hindi man niya kami nakakasama ni Sunshine ng matagal. Huwag mo akong iyakan. Hindi pa ako patay. Binawi nandun ang kamay sa pagkakahawa ko sa kanya. Kumusta ka na dito? Lo, hindi yun ang gusto kong pag-usapan. Akala ko ba maayos na kayo at magaling na. Nitong nakaraang ilang linggo na hindi kami nagkikita, masigla naman ang boses niya sa phone. Kaya napaniwala niya akong wala na siyang sakit at nagpapalakas na lang. Kaya bakit kumikilo siya ngayon ng ganito? Maayos na sana talaga ako. Pero naisahan na naman ako ng iyong kaaway. Matindi talaga ang galit niya sa atin. Tinakot niya ang mga tauhan ko nang malamang hindi ako natuluyan at nadala pa ako sa ibang bansa. Hanggang sa naglilingkod sa akin sa loob ng opisina at sa safe house kung saan ako nagtatago.
Talagang pinaghandaan niya ang lahat. Tinangka niya akong patayin sa iba't ibang paraan. Kaya hindi kita malapitan dahil ayokong madamay ka. Lungkot at hindi galit ang dumaan sa kanya, kasunod ng mahabang buntong hininga. Sino po bang kaaway kung tinutukoy niyo, Lolo? May natatandaan ka pa ba sa dami ng kaaway mo? Natigilan ako. Wala na nga. Lo, si Sander, isa sa apo ng mga kaibigan ko, naaalala mo pa? Natagalan akong mag-isip. Hindi ko rin maalala ang lalaking yun. Ang sama ko talaga. Matagal siyang nakikipagkaibigan sa'yo mula nang mamatay ang parents mo, pero palagi mong itinataboy. At 5 years ago, nalaman ko na minsang mainit ang ulo mo. Nasagi siya ng kotse mo at ilang araw na na-confine sa hospital. At dahil doon, hindi siya nakaalis ng bansa, kung saan tatakas sana siya kasama ang mama niya papuntang Australia. At namatay ang mama niya doon nang hindi na sila nagkita. Binugbog siya ng dad niya nang malaman ang plano niyang iwanan nito. At kaya napilitan siyang magtago. Naghirap ang dad niya at naibentang property sa loob ng exclusive subdivision. Kaya nang makita kanya uli, sinundan kanya at ang girlfriend mo sa loob ng 1 taon. Bago ako nakaranas ng ganito, matagal niyang ini-stalk si Tatiana. Kailan niyo pa nalaman ang tungkol dito? Kahapon lang. Nahuli na siya at ang mga tauhan niya sa isang safe house sa Laguna. At totoo bang nag-suicide si Tatiana? Totoo, pero hindi ikaw ang dahilan o ang pag-aasawa mo. Matagal nang may depression si Tatiana dahil hindi rin siya naging masaya sa napangasawa at in-laws niya. At sa tingin ko, hindi ka rin naman niya gustong balikan pa. Kahit hindi ko gustong ugali niya noong kayo pa, lumapit siya sa akin ng ilang beses. Kaya nagkakausap kami paminsan-minsan. Pero hindi ko sinasabi sa'yo dahil may kanya-kanya na kayong buhay, kahit na wala kang matinong karelasyon. May nakita kong pictures na hawak ng matandang dumukot sa akin. Kuha yun sa araw ng kasal ko. Nang maghirap ang pamilya ni Sander at mawala sa kanyang lahat, pumasok siya sa grupo ng isang organized crime syndicate at nagsilbi sa organisasyon sa loob ng halos 4 na taon. At dahil alam niyang mayaman ka, pera o extortion money ang habol nila sa'yo. Na hindi nila makuha sa akin dahil ang gusto nila ay maiwan ka munang mag-isa at makuha mo ang mana mo. Tinakot nila ako na dapat ko raw ibigay sa kanilang asawa ko. Para akong batang nagsusumbong, yun kasing hindi ko matanggap. Doon ako galit na galit. Alam nilang si Sunshine ang iyong kahinaan. Kahinaan na dati ay wala ka. At dahil halos nag-iisa ka na lang kung mamatay ako sa mga atake nila, marami silang pwedeng gawing masama sa'yo. Mabuti na lang kilala ang mga Alistair na tumulong sa biyenan mo nung i-hostage ka nila sa bahay. Naagapan ng masama nilang plano sa'yo. Ang binatang yun na naglaan ng oras para mahuli ang grupo ni Sander. Si Jace. Nahirapan akong huminga. Magkahalong selos at insecurity ang nararamdaman ko sa taong yun hanggang ngayon. Maswerte kayo at may kaibigan kayong maaasahan. Kung hindi, baka hanggang ngayon, naghahanap pa rin tayo sa kawalan. Malungkot ang lolo ko. Nakita mo ba? Nanganganak ng kaguluhan ng maliit na kasalanan. At kapag nakalimot ka na may tao kang sinaktan at nakasanayan mo ng ganitong bagay, magugulat ka na lang na sinira na pala ng paghihiganti ng iba ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi ako makatingin sa kanya. Totoong lahat ng sinabi niya. Guilty ako. Nasaan na po si Sander ngayon? Nakakulong na siya at ang grupo niya. Ganoon din ang matandang babae na inakala mong lola ni Tatiana. Huwag mo nang alalahanin ang mga yon. Si Trevor nang bahala sa kanila. Sisiguraduhin ko na mananagot sila kung anong nararapat. Alagaan mo na lang ang asawa mo. Matatahimik na kayo ngayon. Si Trevor, kailan pa siya nakabalik sa inyo? 3 taon nang nakalipas nang huli ko yung nakita na kasama siya. Hindi ko inalaman dahilan pero napansin kong naging malungkutin siya. Mula na mag-resign ng head security niya at personal bodyguard. Naging mas sikreto at napakatahimik niya. Posibleng dinibdib ang pagkawala niyon. Dahil itinuturing na niya yung pamilya. Nang nalaman niya na hostage ka sa loob ng bahay natin ng ilang araw, ay nag-alala siya sa'yo. Ganoon kanya kamahal dahil siyang secret bodyguard mo mula noong bata ka pa at alam kong alam mo yon. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Salamat po ng marami, Lolo, sa lahat ng pag-aalaga at pagmamahal niyo sa akin at sa pag-unawa. Pero may ipagagawa ako sa'yo. Hindi matatapos ang problemang gaya nito
kung hindi mo aagapan. Ayoko nang maulit pa 'to. Kahit ano po, Lolo, makikinig ako. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Sabat niya. Kailan ka pa natuto ng ganyan sa harap ng lolo mo? Dan, ang kasupladuhan at kasungitan niya. Hinahanap-hanap ko pala. Masaya ako ngayong nakikita ko siyang nagagalit sa akin. Kesa sa hindi ko siya nakikita. Makakabawi pa ba ako sa kanya? Diyos ko po, pakiusap. Sana po.